ating lahat at magandang gabi sa mga kapatiran na nasa ibang dako ng mundo. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful day na binigay mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po Diyos at binigyan mo kami muli ng pagkakataon ng pagkakilpon at makapag-aral sa iyong mga salita. Salamat po Diyos. Maging ang iyong lingkod, Lord, pagkakaroon mo ngayon. Salamat po Diyos sa privilege na nilagay mo, Panginoon. Kahit niyo God, kahit niyo Diyos, at ikaw ang magpapapurihan sa aming dalawin. Salamat po Diyos. Ang aming bilangan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, magandang umaga po sa ating lahat diyan sa Pilipinas. Amen. At sa mga tatay, Happy Father's Day po. Father's Day na ba? It's Father's Day. Amen. At sa mga tatay na nagpapakada, ganun din po. Amen. Ito ay araw ng kalayaan sa ating sa Pilipinas. Ngunit tayo po ay araw din ng kalayaan sa ating Panginoon. Amen? So, ating pong topic ngayon, ating pong tatalakayin ay the gift of a father's love. Amen? Kaya po, ay ang nanay po o ang ama ay napakalaking tungkulin po sa buhay at sa paglaki at paglago ng kanilang mga anak. Okay? At hindi lang po nagbibigay sila ng financial para sa kanilang pamilya. Sila po, ang ama, ang pagmamahal. Okay? Ang pagmamahal at pagkabay ng isang ama sa paglaki ng anak ay napakahalaga upang sila ay magiging isang mabuting mga anak na ayon po sa kalooban ng Diyos. Po. So, hindi lamang po ang ama sa natural, kung hindi tayo po ay meron din po ama sa espiritu. Amen? At yun po ang ating apang nasa langit. Hallelujah! So, hindi lamang po yung pangkabuhayan o financial pangangailangan ng isang pamilya ang pinoprovide po ng isang ama, isang ama. Hindi ang pagmamahal at paggabay sa paglaki ng kanilang anak ay yun po ang pinakamahalaga upang sila po ay magiging isang mabuti o masunuring anak. Ayun po ang kagustuhan ng ating agawitan natin. Amen? Kaya nga, ang sabi sa kanyang salita, sa Salmo o awit, 103 verse 13, sabi niya po dyan, kung paano ang ama ay nahahabag sa kanyang mga anak, ganun din ang pagkahabag ng Panginoon sa mga may takot sa kanya. Kuya, so ayan po. Pinapakita po ang ating Panginoon. Okay? Ang ama, ang pinakaunang huwara. Kuya, dito sa lupa, sa mundo, ang ating pong earthly father, yan po ang una na huwaran that we have God's love for us as our Heavenly Father. Binigay po ang ating amang nasa langit, ang ating ama dito sa mundo, yung natural nating ama. Yan po ang first na binigay ng our Father in Heaven. Na siya po ang first example. Okay? Pero minsan po, ang buwan na yun ay hindi perfect. Siyempre, ang ating mga tatay ay hindi rin po sila perfecto. Okay? At bilang isang tao, earthly father, sometimes he failed us. Okay?
dahil hindi po sila perfecto, sila po ay He failed us. Minsan, hindi na tayo nagagabayan, hindi niya nagagawa ang kanyang tungkulin bilang isang ama sa kanila. Amen? Pero, sabi niya po dito, yung pagmamahal ng ating Heavenly Father, okay? Ano perfect? Okay? Perfecto po ang pagmamahal ng ating amang nasa langit. And, ang promise niya po ay in Psalms 68 verse 5, sabi niya, Father to the fatherless, o ang tunay na imatahan sa kanyang banal na templo, ang nangangalaga sa mga bulila at tagapagtanggol ng mga biyuda. Okay? Ito po ang ibig kong sabihin niya. Okay? Inilalarawan po ng ating Panginoon bilang isang mapagmahal na ama sa mga walang ama at isang tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Okay? Yung mga walang ama, wag po tayo lahat po tayo ay may sariling physical na ama. Okay? At sa mga wala pong ama, ang sabi niya po ay siya ang mapagmahal na ama sa mga walang ama. Okay? At sa mga nangangailangan sa tuwang tagapagtanggol. Kaya anuman po ang ating sitwasyon, ano ang ating mga pangangailangan, wag po tayo mag-atubilit na lumapit sa ating ama. Dahil ang sabi niya nga ay siya ang tagapagtanggol natin. Okay? Dahil sa sobrang pagmamahal po ng ating ama ay lahat ay ginagawa na po ang mga bagay na nakakalubog para sa kanyang anak. Ayaw niya sa kanyang tulad, hindi pa. Kung tayo bilang isang ama ay ayaw natin na masaktan ang ating mga anak. Amen? Ganon din po ang ama nasa langit. Ang ating Panginoon. Ayaw natin tayong masaktan. Pero minsan, dahil lang po tayo ay hindi tayo perfecto. Ayaw natin na makandiman lang ang ating mga anak. Nakakagawa tayo ng hindi maganda. Ngunit, ang ating pong amang nasa langit ay ipinapakita niya ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Amen? At sa kabuuan po, sa salita ng Panginoon, ay lalo kong nire-remind na ang ating ama na nasa langit ay isa po ang tunay at perfecto na ama natin. And, lagi na pong sinasabi na dapat pwede po tayong mag-depend sa kanyang kakayahan. Amen? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon sapagkat lahat po ng ating pangangailangan na hindi kayang ibigay ng ating pisikal na ama ay maibibigay po sa atin. At asahan natin na lahat po yun ay perfecto. Hindi man po tayo nabibigyan ng perfecto ng ating pisikal na ama. Pero ama kasi na pero ama na mabagsik, matapang, laging nababalo, minsan sobra. Pero dahil sa kanyang pagmamahal din, gusto niya rin nagsipin ang kanyang pangangailangan. Amen? Ganun din po sa ating amang sa langit. Kaya minsan, kung tayo po ay nakakariwara, tayo ay naliligaw ng landas, ay dinidisiplina din po tayo ng ating Panginoon, ng ating ama na nasa langit. Kaya minsan, kaya tayo nakakagawa ng hindi maganda dahil wala kong tamang pagkapay sa atin. Hallelujah! Kaya po, tingnan po
po natin sa 1 John chapter 3 verse 1. Sabi niya po, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila, okay, ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya. So, see, lahat po na tumanggap sa ating Panginoon Hesus ay tinawag ng anak. At tunay nga na tayo mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Okay? So, yung mga hindi po tumanggap sa ating Panginoon ay hindi po nila kilala ang Panginoong Diyos. Tayo po bilang kanyang mga anak, tayo ang lubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Amen? Pinapaalala po sa atin na ang kanyang pagmamahal ay wala pong kondisyon. Walang bayan. Okay? Hindi mo matumbas, hindi mo matumbasan ng kahit na ano mangyaman ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon. Okay? Ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, tayo ay itinuloy ng tunay na anak. Okay? Dahil kung hindi na po tayo itinuloy na tunay na anak, ay nandito pa rin, nasa mundo pa rin po tayo. Okay? Na kung ano man ang gusto natin gawin, ay nagagawa natin. Kaya, ang pagmamahal po ng ating Panginoon ay walang katumbas. Okay? Hindi na po tayo dinidisappoint. God's love is an unfailing. It will never disappoint us. Na kahit ano lang po ang nagawa natin, ay nandyan pa rin ang ating Panginoon. Tinatanggal niya tayo dahil ayaw na tayo magpunta sa impyerno. Amen? Instead, it make us free. Diba? Binigyan tayo ng kalayaan. Hallelujah. O kaya, nang makilala natin ang ating Panginoong Jesus, sinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, nabigyan po tayo ng kalayaan. Yan. Kalayaan na malaman ang lahat ng katotohanan sa Kanya. Okay? Kalayaan na magpuri. Okay? Kalayaan na malaman natin yung katotohanan sa Kanyang kaharian. Amen po? Kalayaan na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi kung hindi po natin nalaman ang pagmamahal ng ating Panginoon, ay anong tawag? Patagpuan pa rin ang ating buhay na hanggang ngayon. Ngunit natin po ang magpasalamat at magpasalamat sapagkat nalaman natin ang katotohanan. Amen? Diba? Ang sabi sa kanyang salita, sa 8:32, okay? Kung alam po natin ang katotohanan, nalalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? So, ayan po. Nalaman natin ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Tinulungan po sa atin ang kanyang tunay na pagmamahal. Okay? Kaya, kami pa po tayo malalaman ng katotohanan na siya po magpapalaya. Ang pagpalaya sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Ganyan po ka ang pagmamahal ng ating Amang nasa langit. Amen? So, ayan po, binigyan po tayo ng kalayaan na magpuri. Diba? Sa ating team ng ating worship, na 2 Corinthians 13 verse 17. Binigyan niya tayo ng kalayaan para magpuri. Sabi nga ngayon, ang binabanggit nitong Panginoon ay ang banal na Espiritu. Ang sa atin, ang banal na Espiritu at ito ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, banalin na siya. Dahil tinanggap po natin siya, nagkaroon po tayo ng banal na Espiritu, ang lahat ng mga kasamaan ay makakalaya po tayo dahil dinagaling po tayo ng banal na Espiritu na hindi na po gumawa ng masama.
manghingi yung kanyang anak ng bagay na gusto niya. Ano ang ibibigay? Binibigyan niya ka ng ahas? Hindi. Hindi bibigyan ng o kaya bato. Binibigay niya yung pinaka maganda para sa kanyang anak. Alay, gano'n din po. Mas lalo po ang ating akong nasa langit. Nakakaliman po ang ating hiniling sa kanya. Tayo po ay sumunod at mapili kung ano po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ay tayo po ay mabibigyan kung ano man ang ating kahilingan. Amen? Kaya po, ang isa pa pong pinakamahalaga na regalo o gift ng ating Ama na sa langit. Ang kanyang pagmamahal. Binigay niya po ang ating Panginoong Jesus na pumunta po dito upang lahat po ng ating kasalanan ay matubos. Alam po natin siguro yun. Mula pa sa ating pagkabata na hanggang sa ngayon ay naririnig natin yung John 3:16. O diba? God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Mabibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Yan po ang pinakamahalagang gift ng ating Amang nasa langit. Amen? Na anuman po ang kasalanan, nabigyan tayo ng kalayaan. Nang tinanggap natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Panginoong Jesus sa ating buhay ay lumayo po tayo sa kasalanan. Okay? Kaya po, ano man ang nagawa natin sa pagtanggap natin sa ating Panginoon ay binigyan po tayo ng kalayaan na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! So, napakahalaga po. At hindi lang po ang marami pang bagay ang regalo ng ating Panginoon sa atin. Ang ating pangangailangan sa araw-araw. Lalo-lalo na po ang ating buhay. Kung ikaw ay nagsing, ng pagkagising mo ng umaga ay buhay ka pa, ay napakalaki po biyahe ng Panginoon. Amen. Dahil ipinapakita po ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal. Maraming bagay na gustong ibigay ng ating Panginoon. Ang condition na lahat po ng pananampalataya sa Panginoon ay alam ng ating Panginoon kung ano ang pangangailangan natin. Amen. Kung ano ang pangangailangan ng pamilya, kung ano ang kailangan natin sa araw-araw na pamumuhay. Huwag mo natin galing kung halimbawa sa physical man natin magulang, physical natin ama ay may nakalimutan siya. Ngunit ang ating Amang nasa langit, kailanman ay hindi niya makakalimutan ang pangangailangan ng kanyang Lord. And saan man po tayo naroon, ang kailangan lang po natin ay tumawag, pumili sa Kanya. Dahil alam po natin na ang Kanyang pagmamahal ay walang kapagitan. Ang pag-ibig, ang pagmamahal ng ating Amang sa langit ay wala po kapagitan. Unlimited. Sabi nga, kahit sa cellphone, sabi natin na kailangan mo pa ng signal. Upang makontak mo yung gusto mo hanapin. Ngunit sa ating Panginoon, kahit walang signal, 24/7, lagi po nandiyan ang ating Panginoon. Dahil mahal na po tayo. Na kailanman ay lagi nang tinitignan mo ano ang buhay ng kanilang mga anak. And
binigyan tayo ng pagkakataon na makalaya kung ano man po ang ating mga kasalanan. Amen? At kung tayo man po ay naka-experience ng mga bagay na ano tawag ito? Paghihirap, sufferings, kagaya ngayon, nakita po tayo sa isang lugar na alam ko po, hindi po lahat ay ginusto natin na magpunta po sa loob ng mga tuwigan. Sino po ang may gusto na sinadya na siya ay magpunta sa loob ng tuwigan? Pakitaan ang kamay. Diba? Wala po. Walang may gusto na magpunta po sa loob ng tuwigan. Ngunit, may purpose ang kamay mo. Kung bakit, kung sa labas man ay hindi ka, hinayaan ka ng Panginoon na doon ka sa labas, ay dinais ng ating Panginoon na ikaw ay mapunta sa loob ng ilan upang makilala mo siya at malaman ang katotohanan ng kanilang tunay na pagmamahal sa iyo. Dahil po, pinabayaan ka ng ating Panginoon sa labas ay ano ang kalalabasan? Destruction. Ngayon, dinidisiplina ko na ang ating ama, ang kanyang mga anak. Diba? Kahit sa physical, didisiplinahin ang sarili ng anak para paglaki ay malinis ang mabuting mamamayan. Hindi siya magiging kaliwara. Pagpakumang ka, matuturo ka. Ganon din po tayo. Sa espiritual, tayo ay dinidisiplina sa pagbabagitan ng mga bagay na tayo ay naghihirap. Nakaka-encounter tayo ng mga problema, ng circumstances. Pero hindi po yun ang karusan ng ating Panginoon sa ating kung hindi po. Pagkos, ayan ay isang klase ng pagdidisiplina at ipinagpakita po ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal upang makilala po natin siya sa ating buhay at malaman ang katotohanan na lahat po tayo ng kanyang nilikha ay gusto niya na mapunta po sa langit at hindi po mapunta sa impyerno. Kaya tayo po, salamat na anuman po ang ating sitwasyon ngayon, ang pangako ng ating Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya, at bibigyan tayo ng tunay na kalayaan. Kalayaan po sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Ito, ganyan po ang pagmamahal ng ating Ama na sa langit. Ito yan, kaya po, sa ating pong napag-aralan, marami pong bagay na binabanggit ko po sa kanyang mga salita at tungkol sa kanyang pagmamahal. Ulit, ito po mga simple lang po, lalo-lalo na po, na magmula doon sa pagbigay niya sa kanyang anak. Okay? Kaya po ang ating Panginoong Jesus ay pumunta, gumawa siya ng paraan upang tayo po ay magbalik loob na ulit sa kanya. Kaya po mga kapatid, okay? Ano man po ang ating mga kahilingan ngayon sa ating Ama, katulad din po kung tayo ay humihiling sa physical na ating Ama, subukan po natin. At bibigyan po tayo ng tunay na kalayaan. Yan po ang pinakamahalaga na regalo o gift ng pagmamahal ng ating Ama na sa langit. Ito yan. So, ayan po ang aking maisishare sa umagang ito. Ako po sa mga tumatayo na ama o ama at ina sa isang pamilya ay ganoon din po sa ating Amang nasa langit, na gusto niya po na tayo po ay magkaroon po ng buhay ng walang hanggan. Kapatid, nagpupuhat po
buhay ngayon. Oh, Happy Father's Day. Alam ko na kayo po ay may malaking bahagi sa pagpapalaki po ng inyong mga anak. Okay? Kaya po, ang pagmamahal ng ating Panginoon ang tunay na ibahagi niyo po sa inyong mga anak. Upang sa ganun po, ang kanilang paglaki ay meron po silang magkatakot sa Diyos at sila po ay maituloy na naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah! Salamat sa inyong buhay. Alam ko na kayo po ang naging una na halimbawa na ibinigay po regalo ng ating mga kasalanan. Kaya malaki po ang role ng isang tunay This one. So the next one. Ama. Inaistiwa. Ganun din po, kahit sa mga, alam ko, sa mga kamabatihan, ay mayroon din po mga tumayo na bilang ama sa kanilang pamilya. Salamat po sa inyong buhay. Nawag mo pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga sakripisyo kung paano niyo po inuhong ang inyong mga pisikal na anak ay nawag po sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon na ating pong lagi na pagkakilala sa pinahali po ay may gawain ay maibahagi din po natin sa kanila, sa ating mga anak upang sa ganun po ay maging makabuti rin po sila at makalaya kung anuman po ang mga gawain ng ito sa mundo na hindi kaalaya po sa ating Panginoon. Upang sila po ay mailigtas din katulad natin at magkaroon po ng buhay na pananalig. Okay? Dalawa po. Muli, happy Father's Day po sa ating mga ama. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat Panginoon sa maikling mensahe ng Panginoon ang magpuno, hanggang po ang kulang, hanggang po ang gusto mo na iparating, ikaw po ang magpuno sa puso at isipan ng aming kapatiran na nakinig po sa inyong mga salita. Salamat Panginoon, patuloy mo po silang pagpanahin, patuloy mo po bigyan sila ng mas malalim pa po na mensahe at gusto mo po iparating sa buhay ng bawat isa po sa atin. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Sinamahan mo dito upang sa ganun po ay hindi nakawin ng kaaway. Gusto Panginoon na ito ay sigulin mo upang sa ganun ay magamit sa mga pang-araw-araw po na aming pagkakilakad po sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos. Kung ano yung bawat isa po sa amin, ikaw po ang itaas ng pagkakurihan sa aming kanagitan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Balik ko po sa NSA. Purihin po ang Panginoon sa salitang ating napakinggan ngayong umaga. Bigyan niya po natin ang alay ng palakpak ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Ama.